we have Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson of the House Prosecution Team. Good morning, Attorney. Thank you for joining us. Good afternoon, Angela. Good afternoon. Diego, Good afternoon. Ronald, Aga mo naman. Sammy. Good afternoon. Sabi ko ba, good afternoon pala. Sanay kasi ako sa Sanay good kasi, morning. sanay sa ibang show. Sanay sa morning, Morning Attorney. matters. Morning matters to. Yes, the interview namin usually ni Miss Angela mornings. Yes, opo. Well, Attorney, what do you think about Attorney Lorna Capunan's presentation earlier? And at this point in the trial, has the prosecution already established that the OVP's confidential funds were properly liquidated? Well, first of all, we will not establish that they properly liquidated their use of the confidential funds. We're not sa amin, properly. it's We're converse. not. But ayaw natin hong pangunahan kung ano yung magiging assessment ng impeachment court dito. At the end of the day, we will present our evidence and it's the impeachment court who will make that determination. But what we can say is so far, we've already established through three witnesses that we've presented. No? Una, last week, na-present na natin yung witnesses natin from the Land Bank who testified already that these funds were withdrawn in cash by the Office of the Vice President and the Department of Education. So 500 million, half a billion for Office of the Vice President and 112 plus million from DepEd. Ngayon naman, doon sa testimony ni Attorney Roderick Wamil, who used to be part of the ICPAO, of the COA. Ito ho yung mismong opisina or departamento ng COA na nangangasiwa dito sa liquidation ng confidential funds. So, maliwanag na dito na sinabi niya, based on the documents presented by both the Office of the Vice President and the DepEd, na nandito yung mismong pirma, approval ng Vice Presidente. So, maliwanag ang paggamit at pag-liquidate nitong confidential funds nito, may direct participation dito ang Vice Presidente. Tapos doon sa testimonya niya kanina, although hindi pa tatapos, so far from what he was able to cover, nandun pa lang ho tayo sa 125 million na for the last quarter of 2022. In fact, sabi nga niya, dapat yan for one quarter. So, October to December 2022 yan. Pero based on the documents presented by the OVP itself, ano lang ho ito, 11 days lang, inubos ang 125 million pesos. So, madami siyang mga na-point out kanina na mga bagay, tulad ng madami sa acknowledgement receipts na sinubmit nila to support this. Ang date ho ay 2023, December 2023. Kung isa o dalawang beses lang yung pagkakamali na yan, pwedeng palagpasin, sabihin na typographical error, pero napakadami. Which raises the question, normal ba ito considering supposedly December yan, sinasubmit, normal ba na magkakamali ka yung succeeding year na yung ilalagay mo? So, may mga question na importante na kailangan masagot. Tapos, sinabi din ho kanina ni Attorney Wamil na kulang yung mga detalye sa mga liquidation reports na sinumite ng Office of the Vice President dahil importante ho yung details na yan so that the COA will see if these funds were used for the very specific and exclusive list of purposes allowed under the Joint Circular. Dahil specific use lang ho yan na pwedeng paggamitan. At sabi din niya, tulad ho dun sa mga acknowledgement receipt na nakita na natin dyan, yung dati pang hinihintay ho, yung kay Mary Grace Piatros, tulad ho doon, napakita din na sabi nga ng witness, nakalagay dyan, ginamit siya for payment of reward, tapos ang nakalagay ay medicine, Una, it raises the question, normal ba yan ang ibabayad mo, na reward sa isang informant, medicine? Tapos, pangalawa, kung diyan nga talaga ang pinagamitan ng pera, tulad ng sabi niya, nasa ng official receipts, nasa ng sales invoices, dahil walang sinumite ang Office of the Vice President. Attorney, ito natanong na rin namin kanina. At last week kasi, yung dalawang membro ng prosecution, natanong namin na ano ba ang aasahan dito sa article na ito, na after nung grave threats article, At
nakita naman natin today na ang focus ay documentary evidence mula sa tax records, no, audit reports, at saka bank accounts, yung kahon-kahon ng ebidensya. Pero yung tanong kasi namin ay, kayo ba ay may plano na mag-present ng mga testigo katulad ng pinresent nyo dun sa Justice Committee sa House, katulad ni Madriaga, or somebody na important pero hindi pa na-present kahit saan? Kahit dun sa Quadcom, kahit sa Justice Committee, yung nagdala allegedly ng pera, nag-distribute si Colonel La Chica. Dahil ang sabi nung dalawang prosecution na nakausap namin ay wala pa daw kayong desisyon na mag-present ng ganong klaseng mga testigo at baka sapat na yung documentary evidence para sa article na ito. Hanggang ngayon ba, yun pa rin ang inyong posisyon? Well, Sir Colonel, no, I hope you understand. At this point, ang kaya ko nang unang ilahad ay yung formally, no, identities of witnesses that we've identified already, we've informed the court of. So sa ngayon, ang palatag for this week, yung dalawang representatives from COA ICFAO office, no, and pati yung dun sa Archives Division ng House of Representatives. As to the other witnesses that we'll be presenting, no, I hope you understand, I can't mention them at this time, no. But what I can say is siguraduhin namin kung sino man yung mga testigo na pepresenta natin dito sa confidential funds. Ma-cover natin lahat ng mga importanteng bagay na yan. No? Dahil ang kailangan naman pakita dito is titignan natin, no, yung naging trail nitong confidential funds na ito. So these are public funds. Maliwanag na request ito ng Vice Presidente. Maliwanag na binigay ito sa dalawang opisina ng Vice Presidente. So ngayon, ang Vice Presidente, no, sila ang merong pananagutan sa public funds na ito. So kailangan nilang mapatunayan na ginamit ito sa tamang pamamaraan. No? So dapat at na-liquidate ito sa tamang pamamaraan. So ngayon, dito na tayo dun sa mga ICFAO representatives para mapaliwanag sa atin ano ba ang liquidation process, no? At ano ang ginawa nila. So meron naging problema. Ano itong mga problema na ito? Anong mga pagkakamali na ito? So, while I cannot disclose their identities, but what I can tell you is we'll make sure, no, mabibigay natin yung complete na picture pagdating dito sa usapin din ng confidential funds. I understand, Attorney. Kaya pakisend na lang sa Viber ni Angela. Tapos hindi namin ikakalat, promise. Ako na naman. well, oo. Attorney, si former State Auditor Ramil Wamil noticed po that there are dates that fell outside the disbursement dates, no? Para lang po mas maliwanag po sa publiko, ano po ba yun? Bakit po ba mahalaga na hindi within the specific date lang yung sa confidential funds kapag nagre-reimburse? So ang natakil ho kanina specifically, yung hiningi at ginamit na confidential funds for the last quarter of 2022, no, Office of the Vice President, 125 million to. But in fact, based on the reports na sinubmit nila, nagamit ito within 11 days, no, December 2022 onwards hanggang natapos ang taon na yon, no. So naturally, pag nag-liquidate ka, papakita mo, kailangan mong justify paano nyo inubos ang 125 million sa loob ng 11 days na yan. Ngayon, nung nag-liquidate na sila, sa mga sinubmit nila ng mga dokumento sa COA, yung mga acknowledgement receipts, madami dyan. Ang date ay 2023. No? So, paano nangyari kung supposedly ginamit itong pera na to yung December 20 hanggang December 31, 2022. Pero mga acknowledgement receipts, ang date ay 2023. So yun yung point na sinasabi niyang it's outside the period. Kasi supposedly, pinapatunayan mo sa COA kung paano mo ginamit ito, no? Nung December 20 to December 31, 2022. Pero itong pagpapatunay mo kung paano mo ginamit, more than 1 year after ang date niya, no? Yun ang date ng acknowledgement receipt. So ibig sabihin, kung sino mang pumirma nun, parang sinasabi nila natanggap nila ito December 2023. So, at yan yung sinasabi ko din kanina, di bali sana kung isang beses lang yan, no? Na pagkakamali, pwede lang sabihin typo. Pero
tulad ng sinabi ng witness kanina, si Attorney Mobile, napakadaming beses niyan na nangyari. It shows irregularities. Attorney, yung stipulation ng documents kanina, sabi nila mapapabilis yung procedure. Mapapabilis nga ba on this article? Yes, Kahit mga one day, medyo mabilis na yon eh. yes. Actually, we were requesting the other party to stipulate on these documents. Doon Yeah. pa lang sa preliminary conference, para maiwasan sana. Kanina makita natin mga 1 oras yung recess, dahil Oo nga doon lang tayo nagko-compare ng documents. Pero nung preliminary conference, hinihingi na natin to dahil these are common exhibits. In fact, they're common because they're documents submitted by the OVP and the DepEd Yes. to the COA. Sa kanila nang galing to. Pero hindi sila mag-agree to enter into any stipulations nung panahon na yon. Kaya kanina nangyari. Ngayon, at least we're still thankful na nag-agree sila. So, imbes na isa-isahan pa yun kanina, medyo napadali. Although, madami pa rin. Sabi nga, dun sa acknowledgement receipts, 800 documents pa yan. 45. Na, yes, 845, thank you to be exact, na hindi sila nag-agree again, despite the fact that this came from them. So, it would have been ideal, na kung nag-agree na sila dyan, although sabi nga ng presiding officer, we can't force them to stipulate. But of course, I'm sure this will still be, we'll leave it to the discretion of the individual Senate members how they'll take it. Kung tulad of course, we can't be forced to stipulate, but of course, we still have to be reasonable. Okay. Yeah. Okay. Alright. Of course, yung iba pa po sa mga pinag-usapan dyan, of course, yung isa sa noticeable is that yung tanong po natin dito ever since, why does the Office of the Vice President have confidential funds, let alone also the Department of Education. So, ang sagot po doon ng inyong witness ay this is the first time nga daw po na sila ay nakapag-audit. Can you elaborate on that po? Tama ho yun. Sabi nga po niya, since 2014, nandyan na si Attorney Wamil sa COA ICPAO, but both sa Office of the Vice President and lalong-lalo naman na sa Department of Education, sa kanyang personal na experience, first time siya nakakita na merong confidential funds itong dalawang opisina na to. So, I think it's precisely because of that reason that there's all the more the need that the Vice President should explain where these funds went, para saan sila ginamit. Talaga bang, dahil tulad ng sinabi ng witness kanina, merong very specific purpose lang yan kung saan mo yan pwedeng gamitin. Kung ginamit yan ng reward, payment of information, hindi siya pwedeng, for example, general expense lang sa kanilang opisina. Hindi yan pwede. So, talagang yung burden dito sa office ng Vice President DepEd, talagang mabigat talaga yan. And nakalagay nga sa rules, they will have to be followed strictly itong rules of procedure nito sa liquidation. So talagang nasa kanila yan yung burden para pakita nila na nagamit talaga sa tamang paraan at para sa tamang paraan, sinundan ng tamang proseso itong confidential funds na to. Right. Quick answer lang, Attorney. Lumabas kasi yung Okta survey na sinasabi na 28% ng mga tao, ang concern nila ay yung confidential fund article of impeachment at 10% lang yung concern doon sa grave threats at 43% yung pinakamalaki doon sa bribery article. Ano bang reaction nyo dyan sa mga ganyang klaseng feedback from the court of public opinion? Well, una-una, hindi ho clear, at least for me, sa akin, kung tinanong sila doon when they were talking about bribery, yan yung pinakamalaki, were they talking about specifically doon sa bribery sa issue na to o in general, mas familiar sila sa kaso na bribery. But DepEd at any yata. rate, sa amin, ang focus naman namin hindi nakatuon lang sa isang particular
na article of impeachment. No? Ang focus namin, the intention namin, lahat ng articles of impeachment, maglalatag kami ng malakas na ebidensya para mapatunayan namin lahat yan. No? And although, tulad nga ho ng nasabi nyo kanina, no, si Ronald mukhang compared dun sa ibang articles, parang mababa yung nandun sa usapin ng unexplained wealth, for example. No? Pero tulad ng lagi kong din hong sinasabi, bigyan muna natin ng pagkakataon ng prosecution na malatag ang ebidensya namin paukol dito. And to be clear, kahit yung depensa, kung meron silang ebidensya malalatag. Pagkatapos, doon natin alamin ano ang pag-opinion at paghahatol ng mga kababayan natin tungkol dito. Dahil naniniwala ko kami, for example, magbabago ko yan pag nakita nandito na sa impeachment court, ito napakahalagang financial documents. No? And kapag nabigyan kami ng pagkakataon na mapresenta tong mga dokumento na to, umaasa kami na magbabago ho opinion ng mga kababayan natin dyan. No? Dahil itong mga bank records don't lie. No? Hindi na ho pwedeng maspin yan at sabihin gawa-gawa lang ng prosecution, ng gobyerno, itong mga usapin ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Kung nakita na, napakaklaro, these are from bank records para makita natin yung totoong kabuong yaman niya.